Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 851 hanggang Kabanata 860. Kabanata 851. Sa puntong ito, mahina na si Hansen. Pero mahina rin ang tatlong sobrang nilalang na nawala ng proteksyon mula sa patay na Holy Light Shield Bug. Handa nang patayin ni Hansen ang iba gamit si Little Angel bago sila umalis, pero isang nakakatakot na dagindong ang narinig niya. Nang marinig niya ito, naramdaman niya ang nakakatakot na takot na naramdaman niya noong una niyang nakaharap sa Devil Blood King. Mukhang muling nabuhay ito. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Hansen palabas ng kanlungan sa ilalim ng proteksyon ni Little Angel. Dinala niya ang katawan ng banal na insekto at ang life geno essence ng mangkukulam. Ang Devil Blood King ay kakaiba ang lakas. Bahagya lamang nagtagumpay si Hansen sa kanyang pagtatangka sa pagpatay, at hindi niya gusto ang kanyang mga pagkakataon kung siya ay lalaban-laban sa kanya ng harapan. Isaalang-alang ang kanyang kasalukuyang pagkapagod, naisip niyang mas mabuting umalis habang maaga pa. Matapos umalis sa kanlungan, nakasalubong niya si Moment Queen. Ang damit ni Wang Yuhang ay punit-punit at malubhang duguan. Gayunpaman, masaya siyang tumakbo kay Hansen at masigasig na nagtanong, "Sabihin mo sa akin, Bossman, ano ang iyong pangwakas na bilang sa iyong mabangis na pagpatay sa sobrang mga nilalang sa araw na ito? Ilang kaluluwa ng hayop ang iyong naipon?" "Pumatay ako ng 2 sobrang nilalang at wala akong natanggap na kaluluwa ng hayop." Umiling si Hansen. Si Wang Yuhang ay labis na nabigo nang marinig ang tungkol sa kakulangan ng mga kaluluwa ng hayop. "Ang lint na naipon sa aking pitaka ay hindi sapat para bumili ng isa pang high-class Angel Gene Fluid, alam mo." Bilang tugon, sinabi ni Hansen, "Little Uncle, nakakuha ako ng 2 Life Geno Essences. Ang isa sa mga ito ay para sa iyo. Paano kung bibigyan kita ng isang high-class Angel Gene Fluid kapalit ng iyong Life Geno Essence? Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng 2. Pumapayag ako." Walang pag-aalinlangan na pumayag si Wang Yuhang. Dati nang may 2 Life Geno Essences si Wang Yuhang, ngunit naniniwala siyang mas mabuti para sa kanya na magkaroon ng Angel Gene Fluid. Gamit ang Angel Gene Fluid, maaari silang magpatuloy sa pagpatay ng mga sobrang nilalang at maghintay para sa posibilidad ng mas magagandang gantimpala. Ibinigay ni Hansen ang Angel Gene Fluid na pag-aari niya kay Wang Yuhang, at pagkatapos ay nagkaroon ng 2 pangalawang henerasyon ng Life Geno Essences. Pinapakain niya ang katawan ng banal na insekto sa Spirit Owl at Death Knell, sa pag-asang sila ay mag-evolve sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, ang mga alagang hayop na ito ay hindi nabigo kay Hansen. Pagkatapos kainin ang katawan, pareho silang nagsimulang mag-evolve, at na-activate ang kanilang mga mode ng labanan. Ngayon, umaasa lamang si Hansen na matapos nila ang kanilang proseso ng ebolusyon bago mahinog ang mga gintong dibdib. Kung ang mga bituin ay nakahanay para dito, may tiwala si Hansen sa kanyang kakayahang protektahan ang puno. Sa paghahanap ng isang ligtas na lugar, pinino ni Hansen ang 2 Life Geno Essences sa loob niya. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang makakuha ng 15 Super Geno Points, lahat sa lahat. Ang kanyang kabuoang bilang ay umabot na sa 78 ngayon. Habang palihim na ginagawa ito ni Hansen, narinig niya ang pagsigaw ni Wang Yuhang sa sakit dahil sa nakakagulat na paggaling na kailangan niyang tanggapin mula sa pilak na Zoro. Matapos ang nakita niya noong nakaraang pagkakataon, ang huling bagay na gusto ni Hansen ay ang pagalingin ng pilak na hayop, kaya lagi niyang tinitiyak na pagalingin ang kanyang sarili gamit ang kanyang banal na liwanag pagkatapos ng labanan. Nang pareho silang nakabawi mula sa kanilang kahinaan at pagkapagod, bumalik sila sa kanlungan, nagtataka kung magkakaroon sila ng pagkakataong pumatay ng isa pang sobrang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit anong paraan ang subukan ni Wang Yuhang upang maakit ang mga residente ng kanlungan na iyon, hindi sila lalabas. Matapos ang nangyari, hindi nang ahas lumabas ang mga sobrang nilalang, kaya wala nang ibang magawa sina Hansen at Wang Yuhang kundi ang umalis sa lugar. Ang Devil Blood King ay may 14 na sobrang nilalang na natitira. Tiyak na hindi natin mailabas silang lahat, ngunit kung gusto niyang subukang magnakaw ng prutas ng gintong dibdib, tiyak na kailangan niyang mag-iwan ng ilang sa kanila. Kung gayon, talagang sa tingin ko ay may pagkakataon ako. Bumalik sa Moment Shelter, nag-isip ng malalim si Hansen tungkol sa mga pagsubok na darating. "Bossman, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong klase ang kanlungan mo?
Tanong ni Wang Yuhang, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga habang sinusuri ang paligid. Curious siya sa lahat. Ito ay isang king-class shelter, ang una kailanman na nakuha para sa sangkatauhan, sabi ni Hansen, na may mapagmataas na tingin. "'Tis a shame, though, I must regretfully confess. Without people to populate its cobbled roads and luxurious palaces, a remote shelter such as this is useless," sabi ni Wang Yuhang, nang marinig ang pagmamayabang ni Hansen. "Sa tingin mo ba kailangan ko ng iba?" Tumawa si Hansen habang tinitingnan ang pilak na Zoro at ang iba pa niyang alagang hayop. Tiningnan ni Wang Yuhang sina Big Black at Little Black at lumubog ang kanyang puso. Sinabi niya, bakit ang mga sobrang nilalang na ito ay sumusunod sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos? Mas mayaman ako, mas matalino, at sa lahat ng mga account ay mas gwapo kaysa sa iyo. Kaya, sabihin mo sa akin, bakit walang mga sobrang nilalang ang gustong sumama sa akin? Dahil mas maswerte ako kaysa sa iyo. Tumawa si Hansen. Binuksan ni Wang Yuhang ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Sa halip, kinagat niya lamang ang kanyang ngipin at pumunta upang suriin ang Jade Gold Tree. "Ano ang sa tingin mo ang nasa loob ng mga gintong dibdib?" Sabi ni Wang Yuhang, na naghahadyas ng isang gutom na tingin sa prutas habang tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Hindi na niya mapigilan ang makita kung anong kayamanan ang nasa loob, alinman. Sino ang nakakaalam? Pero kakailanganin ng isa pang 2 buwan para mahinog ito. Sa palagay ko malalaman natin noon, sabi ni Hansen, habang tinitingnan ang puno. Sa ngayon, ito ay 3 talampakan ang taas. At sinabi mo na ang maliit na palumpong na ito ay maaaring makaakit ng maraming sobrang nilalang. Tanong ni Wang Yuhang. "Nakita mo kung ano ang nangyari sa Empty Vine?" "Oo. Ito ay magiging mas malaki pa, sinisiguro ko sa iyo," sagot ni Hansen. "Itinuturing mo bang maganda ito? Tanging ang mga ethereal ruler sa itaas ang nakakaalam kung gaano karaming mga baliw na sobrang nilalang ang bababa sa iyong kanlungan. Ang Devil Blood King at ang kanyang masigasig na grupo ay sapat na mahirap." Kumunat ang noo ni Wang Yuhang. Alam ni Hansen na magkakaroon siya ng malaking problema kung ang Spirit Owl at Death Knell ay hindi natapos ang kanilang ebolusyon, ngunit kung sila ay aktibo at handa ng lumaban sa oras na dumating ang araw na iyon, gusto niya ang kanyang mga pagkakataon sa pagtatuboy sa isang pagsalakay. Gayunpaman, kung hindi niya magawa, pinuste niya na maaari niyang magnakaw ng maraming prutas hanggat maaari bago tumakas sa zone. Parehong nanirahan sina Hansen at Wang Yuhang sa Moment Shelter para sa natitirang panahon, ngunit bumalik din sila sa Alliance paminsan-minsan. Kailangan nilang maghanda sa pag-asang ibibigay ang kanilang lahat sa pagtatanggol sa puno. Ilang araw pagkatapos, ang Purple Mountain sa ibaba ng Moment Shelter ay nagkaroon ng bagong bukal. Ang bukal ay hindi dumadaloy ng tubig, gayunpaman. Ito ay dumadaloy ng dugo. At hindi lamang ito isang bukal. Sa buong bundok, nagsulputan ng mga bukal, para bang ang mismong bundok ay dumudugo. Pumunta si Hansen upang alamin kung ano ang nangyayari at sinuri ang pulang dugo na tubig na lumabas mula sa lupa. Napansin niya na amoy dugo ito. "Bossman, sa tingin ko ang isang bukal ng dugo ay isang masamang pangitain," sabi ni Wang Yuhang habang tinitingnan ang bukal ng dugo kasama si Hansen. "Little uncle, kung natatakot ako sa mga masamang pangitain at masamang kapalaran, hindi ako nakatayo dito kasama ka ngayon." Habang sinabi ito ni Hansen, ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura upang aiskan ang bukal ng dugo at makita kung ano ang matututunan niya. Walang natutunan, kakaiba. Walang organikong bagay na naninirahan sa loob ng mga bukal ng dugo, at walang isang solong lakas ng buhay na matatagpuan. Matapos mahanap ang lahat, binilang ni Hansen ang kabuoang 7 bukal. Ang mga bukal ng dugo ay tumagal lamang ng 7 araw, at pagkatapos nito, lahat sila ay natuyo. Kinabukasan matapos tumigil ang mga bukal ng dugo, nagsimulang mag-form ng mga nakakatakot na ulap upang sakupin ang kalangitan. Para sa daan-daang milya sa paligid, ang mga ulap ay nag-aangat sa mga lupain na sumasakop sa Moment Shelter. Isang bagyo ang nagngangalit sa loob ng isang buong araw. At para sa lahat ng mga milya sa paligid, lahat ng halaman ay nawasak at nasunog sa abo. Tanging ang tuktok ng bundok ang maayos, maliban sa nakakasakal na usok na nag-aapoy sa hangin. Pagkatapos ng isang araw ng bagyo, nagsimulang umulan. Ang ulan ay malakas at pulang dugo rin. Hindi mabilang na mga daloy ng dugo ang nabuo sa pagdating ng ulan na ito, at itinakda nito ang tanawin bilang isang malungkot at nakakatakot. Ito ay talagang nakakatakot. Kabanata 852. May masamang bagay ang gumagawa upang baguhin ang mga lupain ng ganoon.
Ang Jade Gold Tree ay dapat na nagbubunga ng isang kakaibang bagay, sabi ni Wang Yuhang habang pinagmamasdan ang pag-ulan ng dugo tulad ng ulan. Ang puso ni Hansen ay puno ng pag-aalala, kinikilala ang nakakatakot na eksena. Naiintindihan din niya na may masamang bagay na nangyayari. Siguro hindi ko dapat dinala dito si Little Uncle. Si Hansen ay nalulungkot din. Gayunpaman, alam niya na sa kabila ng kung gaano kasawian si Wang Yuhang, kahit siya ay hindi makakagawa ng isang bagay na tulad nito. Maaaring ito ay gawa ng Jade Gold Tree. Kinabukasan, tumigil ang ulan ng dugo at nagsiwalat ang mga ulap. Ang nakakatakot na duguan na eksena na ipinakita noong gabi bago ay dumating at nawala, at parang ang dugong tubig ay sinasadyang nasisipsip ng mismong bundok. Ang ulan ng dugo na nagbabad sa lupa ng lugar na iyon ay nagdulot din ng pag-usbong ng buhay sa mga lupain, ang mga halaman ay sagana muli, lumalaki hanggang sa pagkahinog sa loob ng isang gabi. Ang itim at sunog na tanawin ay naging masigla at berde muli. Parehong pinagmasdan ni Hansen at Wang Yuhang ang Jade Gold Tree na may naguguluhang tingin, sapagkat sila ay binigyan lamang ng isang pagkabigla. Matapos tumigil ang ulan ng dugo, ang puno ay nagpalit ng isang sukatan at lumaki ng 3 metro ang taas. Ang 7 gintong prutas ng dibdib ay ang laki ng isang karaniwang kahon ng sapatos, at ang bawat isa ay naiilawan ng isang malakas na gintong liwanag. Sa pagitan ng jade at gintong kulay, isang lilang ambon ang nabuo. Ang puno ay hindi mukhang isang ordinaryong puno na nakita nila dati. Mukhang banal. Moment, talagang wala ka bang alam tungkol sa Jade Gold Tree na ito? Hindi naniniwala si Hansen na ang isang kakaibang bagay ay maaaring tumubo doon ng walang maliwanag na dahilan. Umiling si Moment Queen at sumagot, kung naniniwala kang ang pag-iral ng punong ito ay may kinalaman sa akin, nagkakamali ka. At para narito ito ng ganoon, talagang hindi ko maipaliwanag ang dahilan kung bakit. Tiningnan ni Hansen si Moment Queen ng ilang sandali. Pagkatapos, kumunot ang kanyang noo at sinabi, well, ang mga dibdib ay hindi pa hinog, at nagkaroon lang tayo ng kakaibang mga pangyayari. Magandang senyales ba ito o masama? Sa tingin mo ba dapat tayong manatili dito, nagbabantay sa lugar na ito? Mahirap para sa akin na matukoy. Umiling muli si Moment Queen, kinukumpirma ang kanyang kakulangan ng kaalaman tungkol sa kakaibang puno. Ilang araw pagkatapos, ang tunog ng pag-iyak ay narinig mula sa Purple Mountain. Malakas ito, na parang may umiiyak sa tuktok ng kanilang mga baga, umaasa na maririnig ng langit. Sumikat ang araw, at kasama nito ay dumating ang nyebe. Para sa ilang daang milya, sa buong paligid, parang isang nagyayelong, makapal na kaharian ng nyebe. Ang mga lupain ay natatakpan ng birhen na puting nyebe, maganda ito. Ngunit magdamag, natunaw ang nyebe, umalis ng kasing bilis ng pagdating nito. Nang sumikat ang araw sa susunod na araw, maraming bulaklak ang namukadkad sa buong bundok. Kinabukasan, sumikat ang araw upang batiin ang mga lupain ng pagkabulok. Ang mga pastulan na dating puno ng nakamamanghang, namumulaklak na mga bulaklak ay patay na ngayon. Ang mga bundok ay kulay abo at walang buhay. Lubhang nag-aalala si Hansen sa nangyayari. Bumalik si Wang Yuhang sa Alliance, habang patuloy na nagaganap ang mga kakaibang pangyayaring ito. Si Little White ay may puting nyebe na mga sungay, ngunit bigla silang nagsimulang magmukhang pula. Ang isang mascot monster na nagiging pula ay isang tanda ng isang kakilakilabot na bagay na darating. Ang hininga ni Hansen ay nawala sa biglaang paghahayag na ito. Para sa isang bagay na tulad nito ay lumitaw sa Little White, kailangang ito ay isang masamang pangitain. Sa pagkakataong ito, bumalik si Hansen sa Alliance. Gusto niyang saliksikin ang mga kakaibang pangyayari na naganap kamakailan. Gayunpaman, ang mga teksto na karaniwang binabasa niya ay isinulat bago pa man nalaman na umiiral ang mga santuwaryo. Sinabi nito, na edukado siya sa mga katulad na bagay. Kung ang isang tanda ay may kinalaman sa dugo, halos garantisadong masama ito. Si Hansen ay nagiging sobrang paranoid ngayon. Pumunta siya sa Skynet upang magbasa tungkol sa Feng Shui, sa paghahanap ng paliwanag para sa nangyari sa mga lupain ng kanyang kanlungan. Sa kasamaang palad, ilang tao ang naniniwala sa mga sinaunang sining sa panahong iyon. Ngunit ang mga tao ay talagang nag-uusap tungkol sa mga supernatural na bagay sa mga forum. Bilang resulta, gumawa si Hansen ng isang post sa Skynet, umaasa na ang mga individual ay maaaring turuan siya sa kung ano ang kailangan niyang malaman. Matapos niyang ipaliwanag ang kanyang kalagayan, gayunpaman, naniniwala ang mga tao na siya ay baliw. Hindi nila pinaniwalaan ang sinabi ni Hansen sa kanila, at siniguradong itanong kung saan naganap ang mga nakakatawang pangyayaring iyon. May iba pa na nagtangkang maging mas kapaki-pakinabang, ngunit sa kasamaang palad, hindi rin sila naging kapaki-pakinabang kay Hansen. Ang Purple Mountain ay dumudugo ng dugo.
Mga umiiyak na tunog sa gabi. Ang isang mascot beast ay tila natatakpan ng dugo. Ayon sa sinabi mo sa amin, isang masamang bagay ang malapit ng ipanganak. Sinasabi na kung ang alinman sa mga palatandaang ito ay lumitaw, ang mundo ay malalagay sa kaguluhan at kaguluhan. Sinabi nito, ito ay isang alamat lamang at walang nakakita ng mga ganitong bagay na nangyari dati, lol. Isang taong may username na Nighttime Stargazing ang sumagot, at ang sinabi niya kay Hansen ay nagdulot ng takot sa kanyang puso. Si Hansen ay nagsalita lamang tungkol sa isang bundok na dumudugo at ang mga umiiyak na tunog sa gabi. Hindi niya binanggit ang Purple Mountain o ang katotohanang si Little White ay may duguan na mga sungay. Paano nalaman ng kakaibang poster na iyon ang napakaraming bagay? Masyadong tumpak ito, at ang sinabi ng poster ay nagulat kay Hansen. Mabilis na idinagdag ni Hansen ang Nighttime Stargazing bilang kaibigan at tinanong siya kung ano ang ibig sabihin ng mga palatandaan ng mas detalyado. Sinabi sa kanya ng Nighttime Stargazing na nagbasa siya ng isang sinaunang libro. Mula dito, naintindihan niya na isang masamang bagay ang ipanganak, ngunit iyon lang ang naintindihan niya mula sa manuskrito hanggang ngayon. Nakipag-usap si Hansen sa kanya ng ilang sandali, at talagang mukhang iyon lang ang alam niya. Sa makatuwid, hindi na siya pinilit ni Hansen. Ayon sa sinabi kay Hansen, kung ang alinman sa mga palatandaang iyon ay lumitaw, isang masamang bagay ang malapit ng ipanganak. Gayunpaman, ang mga masamang bagay ay nagaganap araw-araw sa Purple Mountain, kaya ibig sabihin ba nito na ang pinakamasamang bagay kailanman ay ipanganak? Gayunpaman, hindi mapaniwalaan ni Hansen ang sinabi sa kanya. Para sa kanya, ito ay isang jade gold tree lamang, simple lang. Nahirapan siyang maunawaan kung paano ang isang puno na tulad nito ay maaaring magkaanak ng isang bagay na napakasama. Na-experience na ni Hansen mismo ang empty vine, kaya ang jade gold tree ay hindi maaaring kasing sama ng kalahati. Habang ganito ang nararamdaman niya, kinakabahan pa rin siya sa buong bagay. Naglakad-lakad siya sa paligid ng bundok at napagtanto na walang mga nilalang na nakatira sa mga lupain na iyon sa loob ng ilang daang milya. Nalalapat din iyon sa mga sobrang nilalang, isang bagay na mas nakakatakot kay Hansen. Bumalik sa Moment Shelter, nagpasya si Hansen na dalhin sina Little Black, Big Black, at Little White kasama niya para umalis. Mas gugustuhin niyang bumalik doon sa ibang pagkakataon kaysa mag-hangout, nagkukusot ng kanyang mga hinlalaki naghihintay na mangyari ang isang masamang bagay. Ang Purple Mountain ay masyadong nakakatakot, at natatakot si Hansen na mamamatay siya kung mananatili siya. Hindi nais ni Hansen na manatili hanggang sa matuto siya ng higit pa. Kailangan nilang maglakad ng 400 milya hanggang sa makita nila ang ibang mga nilalang. Nang maramdaman ang kaluwagan, nagpasya si Hansen na magtayo ng kampo doon. Nakikita niya ang Purple Mountain sa malayo, at mula sa ligtas na distansyang ito, maaari niyang panoorin ang mga pagbabago. 10 araw pagkatapos, bumalik ang malinaw na kalangitan sa Purple Mountain. Nakikita niya ito mula sa kanyang kampo. Hindi lang iyon, naamoy niya ang isang kaaya-ayang pabango na dinala ng hangin. Marahil ang gintong prutas ay nagsisimulang mahinog. Nang lumakas ang amoy, naramdaman ni Hansen na gumalaw ang kalabasa sa kanyang bulsa. Sa sorpresa, tiningnan ito ni Hansen. Gayunpaman, sa kanyang mga kamay, ang mga paggalaw ay tumigil. Sa loob ng kalabasa, ang tibok ng puso ay naramdaman na mas mabilis at mas masigla. Hindi na parang hawak ni Hansen ang isang kalabasa, sa halip parang hawak niya ngayon ang isang puso. Kabanata 853. Mag-hatch ba ito? Nagtataka si Hansen habang hinahaplos ang kalabasa. Sa kakaibang sandaling ito, ang kalabasa ay mayroong isang uri ng reaksyon, kung mabuti man o masama ay hindi pa natutukoy. Kung ang isang sobrang nilalang ay tumalon mula sa kalabasa, walang katiyakan sa katapatan nito. Pagkatapos lamang nitong lumabas ay magiging maliwanag kung ito ay kaibigan o kaaway. Naghintay si Hansen ng ilang sandali habang ang kalabasa ay patuloy na tumitibok sa ritmo ng isang puso, ngunit tila walang pag-crack. Samantala, ang Purple Mountain ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Nang dumating ang araw na kinakalkula ni Moment Queen para mahinog ang mga gintong dibdib, ang maliwanag na liwanag ay nagparamdam sa langit na parang purong ginto. Isang nakamamanghang tanawin. Sa tingin ko hinog na ang prutas. Dapat ba nating suriin ito? Tanong ni Moment Queen kay Hansen, habang pinagmamasdan niya ang gintong liwanag. Nang akmang magsasalita si Hansen, nakakita siya ng isang crane na lumilipad sa hangin patungo sa Moment Shelter. Siyempre, magiging okay lang ito, kahit na ito ay maging masama. At kung mayroong magandang loot na makuha, hindi ko hahayaang kunin ng iba bago ko makuha. Tumigil si Hansen sa pag-iisip ng maikling sandali. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Wang Yuhang at sinabi, mag-scout ako.
Kapag dumating na ang oras, kokentaken kita para sa iyong tulong. Kung sa tingin ko ay napakahirap ng mga bagay-bagay, tatakas ako mag-isa. Ano man ang itsura ng mga bagay-bagay, mag-ingat ka. Ang tiyan ko ay puno ng mga paru-paro, wika nga, nagsalita si Wang Yuhang na may nakakagulat na pagiging seryoso. Titingnan ko lang, wala nang iba. Sigurado akong lalabas ako ng walang sugat. Si Hansen, kasama si Moment Queen, ay nagsimulang maglakad pabalik sa Purple Mountain. Bukod sa pilak na Zoro at ang diwata, ang ibang mga sobrang nilalang ay mananatili sa kampo naghihintay sa hudyat ni Hansen. Pinangunahan ni Moment Queen ang grupo, dahan-dahan ngunit tiyak. Dahil sa kaunting alam nila sa nangyayari, gusto nilang maging maingat hanggat maaari. Habang naglalakad sila, ang mga bulaklak ay sagana. At sa ilalim ng gintong liwanag mula sa itaas, ang lahat ng iba pa ay mukhang ginto. Mahirap matukoy ang tunay, orihinal na kulay ng anumang bagay. Ngunit habang papalapit sila sa Purple Mountain, isang presensya ang nagsimulang manatili sa isipan ni Hansen. Mabigat at nakakabahala ito, at lumalala ito sa bawat hakbang. Naramdaman din ito ng iba, at bahagyang bumagal ang kanilang lakad. Ang gintong liwanag ay nagsimulang kumupas, at kasama nito, ang enerhiya ng Purple Mountain. Habang humihina ang gintong liwanag, ang nakakatakot na presensya ay tumaas ng may mas malaking pagbilis. Sinakop nito ang Purple Mountain. Hindi sigurado si Hansen kung gaano karaming nilalang ang dumating. Nang ang gintong liwanag ay nasa pinakamaliwanag nito, ang pinagmulan sa Purple Mountain ay dapat na nakikita sa libu-libong milya ang layo. Kung ang isang masasamang bagay ay ipinanganak, naniniwala siya na ang bilang ng mga nilalang na naaakit ay magiging mas malaki pa kaysa sa turnout para sa Empty Vine. Tumaas ang pakiramdam ni Hansen ng isang nakakatakot na life force. Ang mga sobrang nilalang ay matalino, at sinisiguro nilang panatilihin ang distansya sa isa't isa. Hindi sila magsisimula ng away bago makarating sa prutas, at ipagsapalaran ang ibang nilalang na magnakaw ng kanilang premyo. Habang papalapit ang mga sobrang nilalang, sumunod si Hansen. Nang tumigil sila, tumigil din siya. Kalahating araw pagkatapos, nasa paanan na sila ng Purple Mountain. Nawala na ang gintong liwanag, ngunit isang kaaya-ayang amoy ang nagmula sa tuktok. Ang pabango ay makikita na bumababa sa mga dalesdes upang takpan ang bundok. Nakakita si Hansen ng maraming mga nakatagong nilalang. Wala sa kanila ang umakyat pa, at tila nanunood lang sila, naghihintay na may suspense para sa anumang mangyayari. Ang Devil Blood King. Nakakita si Hansen ng isang grupo ng mga sobrang nilalang na papunta sa Purple Mountain. Nang masusing pagmasdan, napansin niya na sila ang mga nilalang na pag-aari ng Devil Blood King. Ang pilak na unggoy, ang malaking dragon, at ang golem ay kabilang sa 6 na sumama sa Devil Blood King. Matapos ang pagpatay sa Empty Vine at pag-atake ni Hansen, ang bilang ng kanyang mga sobrang nilalang ay nabawasan ng husto. Gayunpaman, ang ilog ng kaaya-ayang pabango ay agad na natuyo. Ang amoy ay hamina ng malaki, na nagpapakita ng presensya ng mas maraming nilalang kaysa sa inaasahan niyang makita. Ang isang itim na toro ang pinakamalapit kay Hansen. Ang itim nitong katawan ay parang metal, at ito ay hindi bababa sa 10 talampakan ang taas. Ang singaw ay lumabas sa ilong nito, at isang pool ng magma ang tila umiikot sa mga mata nito. Sa bawat hakbang na ginawa nito, ang mga naglalagablab na marka ng paa ay sinunog ang lupa. Ang isang landas ng naglalagablab na mga bulaklak ay sumunod sa likuran nito. Gayunpaman, ang apoy ay hindi nagtagal. Ang bawat marka ng apoy ay namatay pagkatapos ng 1 minuto o higit pa, at hindi ito nagdulot ng wildfire o anumang katulad nito. Pagtingin pa, nakakita si Hansen ng isang higanti, makulay na ahas na gumagapang papunta sa bundok. Nagbuga ito ng makulay na gas, at lahat ng halaman na nakikipag-ugnayan sa gas ay namatay. Ang Devil Blood King kasama, ang mga nilalang ay hindi ng ahas na lumapit pa sa paanan ng bundok. May isang bagay na natakot sa kanila, at tinihil ang kanilang pagnanais na umakyat. Binilang ni Hansen ang mga nilalang, at kasama ang Devil Blood King, mayroong hindi bababa sa 20 sobrang nilalang sa lugar. Karamihan sa kanila ay solo, ngunit gayunpaman, isang nakakatakot na bilang ang isipin na makipagkompetensya. Natutuwa si Hansen na nagpasya siyang huwag manatili sa Moment Shelter, nagbabantay sa puno. Ang kapangyarihan na nasa kanyang pagtatapon ay hindi sapat upang pigilan ang agos ng mga sobrang nilalang, kahit na natapos ng Spirit Owl at Death Knell ang kanilang patuloy na proseso ng ebolusyon. Wala na akong maisip. Kailangan kong manatiling mobile, at kung ang mga gintong dibdib ay naglalaman nga ng magandang loot, kailangan kong kunin ang marami hanggat kaya ko. Dapat kong subukang kumuha ng ilan, ngunit ang pagkuha ng lahat ay mukhang hindi malamang.
Ang pagtatangka na makuha ang bawat gintong dibdib ay mukhang isang masamang ideya. Habang nag-iisip si Hansen, bigla siyang nakarinig ng isang instrumento na tinutugtog sa tuktok ng bundok. Hindi niya sigurado kung anong instrumento iyon, ngunit gumawa ito ng isang banal na tunog. Nang marinig ni Hansen ang musika, nakaramdam siya ng pagkahilo. Nang hindi namamalayan, nagsimulang umakyat siya sa Purple Mountain. Ngunit ito ay isang sandali lamang, at pagkatapos ng mabilis na pag-alis sa kanyang pagkahilo, lumingon siya mula sa pagkabigla upang makita si Moment Queen na umaakyat sa tabi niya. Hindi lamang siya, alinman. Ang lahat ng mga sobrang nilalang sa lugar ay tila na-hypnotized, umaakyat sa bundok na parang nasa isang trance. Mabilis na ibinalik ni Hansen si Moment Queen sa Sea of Soul. Ang Devil Blood King kasama, ang lahat ng ibang mga sobrang nilalang ay patuloy na umakyat sa bundok. Nagising ang Devil Blood King pagkatapos ng ilang hakbang. Nagulat siya, at matapos mapansin ang nangyari, sinubukan niyang muling makuha ang kontrol sa mga sobrang nilalang na dinala niya. Ngunit ang mga sobrang nilalang ay hindi nagbigay pansin sa kanyang mga utos, at patuloy lamang silang umakyat sa tuktok. Ang ilang mga nilalang ay nagawang makalabas sa kanilang hypnotized na estado, isa na rito ang pilak na unggoy. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay patuloy na naglalakad paitaas. Isang komplikadong tingin ang lumitaw sa mukha ng Devil Blood King, na parang tinitimbang niya kung magpapatuloy o babalik. Bagaman mayroong isang napakalakas at organikong life force na matatagpuan sa bundok, kakaiba ang makita kahit na ang isang espiritu tulad ng Devil Blood King ay nag-aalangan at isinasaalang-alang ang kanyang mga opsyon. Habang iniisip niya ang kanyang mga iniisip, ang musika mula sa tuktok ng bundok ay tumigil. Ang ambon sa tuktok ay kumalat habang ang isang life force ay lumawak upang sakupin ang bundok. 6 na gintong ilaw ang lumiwanag. Hinog na ba ang mga gintong dibdib? Nagulat si Hansen, hindi sigurado kung tatawagin niya si Wang Yuhang. Ang eksena na ito ay masyadong nakakatakot para sa kanya na maunawaan. Kabanata 854. Roar! Nagising ang mga nilalang mula sa kanilang pagkahilo. Hindi alam ni Hansen kung aling halimaw ang unang umungal, ngunit pagkatapos ng dagandong na iyon, nagsimulang magmadali silang lahat sa tuktok. Ang bawat nilalang ay mabangis na tumakbo patungo sa gintong liwanag. Ang bawat nilalang doon ay may isang hindi maubusang gana para sa gintong prutas na dala ng Jade Gold Tree. Ang enerhiya na sumasakop sa tuktok ng bundok ay parang isang bukal, at tila binibigyan nito ng enerhiya ang bawat nilalang na naglakad sa mga dalesdis nito. Kinagat ang kanyang mga ngipin, ang Devil Blood King ay ngayon ay nagmadali paitaas ng bundok at papasok sa Moment Shelter. Nagdesisyon na siya, at ang desisyon na iyon ay ang hindi sumuko sa potensyal na kayamanan na nasa loob. Hindi tulad ng iba, si Hansen ay medyo nag-aalangan pa rin. Pakiramdam niya ay may masamang bagay pa ring mangyayari, kaya hindi pa siya nagpadala ng mensahe kay Wang Yuhang na pumunta. Tinawag muli ni Hansen si Moment Queen at tinanong siya, obserbahan ang sitwasyon doon at mag-ulat sa akin. Ginawa ni Moment Queen ang iniutos sa kanya at umakyat. Sa tuktok, nakita niya ang enerhiya na sumasakop sa lugar. Sinabi niya kay Hansen, ang isang pagsabog ng enerhiya tulad nito ay nagmumungkahi na ang isang magandang bagay ay ipinanganak. Marahil dapat tayong tumingin. Tumanggaw si Hansen, ngunit nagpa siya pa ring huwag bigyan si Wang Yuhang ng hudyat. Hinimas ang ulo ng pilak na Soro, hinayaan niyang pangunahan ni Moment Queen ang kanilang paglalakad patungo sa gintong liwanag. Naglakbay siya sa ambon patungo sa Moment Shelter, isang lugar na naging paborito at pamilyar na niya. Walang mga nakikitang pagbabago mula sa una niyang nakita. Ang nakita niya lang ay ang puno ay lumaki na ng halos 100 talampakan ang taas. Naligo ito sa isang banal na presensya, at ang mga dibdib ay kumikinang na may gintong liwanag. Si Hansen, na nakakita ng 6 na dibdib na iyon, ay nagulat. Noon, medyo ordinaryo ang hitsura nila. Ngayon, iba na ang hitsura nila. Ang lahat ng 6 na gintong prutas ng dibdib ay iba-iba ang laki, at iba-iba rin ang hugis. Ang pinagsamang liwanag ng mga dibdib ay napakaliwanag na mahirap tumingin sa kanila. Ngunit gayunpaman, ang bawat gintong dibdib ay naglalabas ng isang tiyak na nakakatakot na enerhiya. Ang crane na nakita niya noon ay sumigaw. Lumipad ito sa ulo ni Hansen at kinuha ang gintong dibdib na pinakamalayo sa lupa, at pagkatapos ay lumipad kasama nito. Ang malaking dragon at isang 4 na pakpak na hayop ay mabilis na lumipad pasulong upang pigilan ang crane at kunin ang dibdib. Ang mga nilalang, nakita ang crane na kumuha ng isa sa mga dibdib ng walang masamang epekto, ay nagsimulang magmadali patungo sa puno sa pag-asang makuha ang iba. Dinala ng Devil Blood King ang pilak na unggoy kasama niya upang kumuha ng isang gintong dibdib. Matapos kunin ang isa, tiningnan nila kung kukuha pa ng isa.
Sa loob ng 15 minuto, ang 6 na gintong dibdib ay nakakita ng mga bagong may-ari. Masyadong malayo si Hansen, at dahil sa kanyang unang pag-aalangan, hindi niya nakuha ang isa para sa kanyang sarili. Ngunit ito ay simula pa lang, sapagkat kahit na nakakuha siya ng dibdib, ang pagtakas sa galit ng mga nakapaligid na nilalang ay magiging isang mas malaking hamon. Ang kanlungan ay nasa lubos na kaguluhan, habang ang mga nilalang ay naglalaban para sa panghuling pagmamay-ari ng mga dibdib. Ang mga tunog ng pakikipaglaban, ang mga sigaw at ang mga dagendong, lahat ay nakakabingi. May apoy, nakakalaso ng mga ambon, at kulog na ibinubuga, lahat sa isang mapanganib na natutunaw na palayok ng anarkiya. Mabuti na matibay ang moment shelter, dahil kung hindi, ito ay magiging mga guho na lamang. Dapat ba tayong sumali sa labanan at subukang kumuha ng dibdib para sa ating sarili? Tanong ni Moment Queen. Dapat tayong maghintay ng kaunti. Hindi pa handa si Hansen na sumalakay. Tinitigan niya ang Devil Blood King na nagawang makakuha ng 2 dibdib at hindi pa rin kontento. Pinamumunuan ng kanyang mga alagang hayop, pumunta siya upang subukang magnakaw ng isa pa. Nakipaglaban na si Hansen sa kanya minsan, ngunit hindi pa niya natutukoy kung ano talaga ang kanyang totoong lakas. Sa gitna ng nagngangalit na labanang ito, naniniwala si Hansen na magagawa niyang tumpak na masukat ang lakas na iyon sa pamamagitan ng pagmamasid. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Hansen. Alam na niya ngayon kung paano nagawang isara ng Devil Blood King ang puwang at alisin ang distansya na naghihiwalay sa dalawa tulad ng ginawa niya sa kanilang nakaraang laban. Nawala ang Devil Blood King sa paningin, at nang muling lumitaw siya, sinuntok niya ang isang sobrang nilalang at kinuha ang dibdib nito. Nakita ni Hansen na nangyari ito ng maraming beses, at positibo na siya na ang Devil Blood King ay hindi maaaring mag-teleport, naglakbay siya sa pamamagitan ng mga anino. Ang Devil Blood King ay kailangang tumayo sa isang anino. Kapag nasa anino siya, maaari siyang matuno sa anino at malayang gumalaw sa loob. Para siyang naglalakbay sa ibang dimensyon. Hindi siya maaaring tamaan, ni hindi rin siya maaaring makita. Kaya pala, matapos maobserbahan ang kapangyarihan ng Devil Blood King, nakaramdam ng kaluwagan si Hansen. Bagaman ang kakayahang iyon sa anino ay epektibo, hindi ito masisira. Kailangan niyang nasa isang madilim na anino, hindi isang mahina. At upang mahusay na gumalaw, ang mga anino ay dapat na konektado. Ang kailangan lang gawin ni Hansen ay bantayan ang kanyang anino at huwag itong i-connecte sa iba pa. Kung gagawin niya iyon, ang Devil Blood King ay hindi maaaring mag-warp at sa halip ay kailangang lapitan siya tulad ng anumang ibang mandirigma. Ngunit ang kanlungang ito ay may maraming palasyo, at sa gayon maraming malawak at malalakas na anino ang itinapon. Iyon ay nagbigay sa Devil Blood King ng isang malaking bentahe, at maaari siyang halos malayang maglakbay gamit ang kasanayang iyon. Nakakuha na siya ng 3 dibdib. Dahil nakakuha siya ng 3 gintong dibdib, ang ibang mga nilalang ay nagtuon ng kanilang pansin sa kanya ngayon. Ngunit ang pilak na unggoy ay isang matapang na tagapagtanggol ng kanyang Panginoon, at pinigilan nito ang anumang iba pa na makalapit. Hindi ko hahayaang kunin niya ang lahat. Si Hansen, nakitang naging sakam ang Devil Blood King, ay naging masaya. Hindi tututuon ni Hansen ang pag-atake sa Devil Blood King. Sa halip, tututuon niya ang malaking unggoy. Ang pilak na unggoy ay malakas, malinaw iyon. Ang katawan nito ay matigas, at nakakagulat na mabilis para sa laki nito. Wala itong mga kapangyarihan sa elemento, ngunit ang lakas ng pisikal na pag-atake nito ay nasa tuktok. Ang mga kuko nito ay madaling mapunit ang katawan ng isang sobrang nilalang. Malinaw kay Hansen na ang ibang mga sobrang nilalang ay hindi ito kayang hawakan. Ano man ang elementong tumama dito, ang pinakamasamang nangyari ay isang mahina na marka ng paso sa balahibo nito. Walang talagang nakapinsala dito. Kung papatayin ko muna ang bagay na iyon, ninanakawan ko ang Devil Blood King ng kalamnan nito, sabi ni Hansen sa kanyang sarili, habang pinapanood niya ang marahas, mamamatay na unggoy. May isa pang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ni Hansen. Ang unggoy ay isang pangalawang henerasyon na sobrang nilalang, at makakakuha siya ng isang malaking gantimpala para sa pagpatay dito. Ngunit ang pilak na unggoy ay masyadong malakas para sa isang matagal na labanan, kaya sinubukan ni Hansen na mag-isip ng isang paraan kung saan maaari niyang patayin ito gamit ang isang suntok. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, napansin ni Hansen ang isang kakaibang bagay pagkatapos nitong patayin ang isang dragon gamit ang isang paghampas ng mga kuko nito. Ang kawalan nito ng talo ay maaaring labis na sinabi. Napansin ni Hansen na ito ay kakaibang nagpoprotekta sa mga tainga nito. Tuwing may mabigat na pag-atake na papunta sa kanya, tinitiyak nitong protektahan ang mga tainga nito higit sa lahat. Ang mga tainga ay mukhang pilak na suso, at halos kasing laki ng mga itlog.
Kabanata 855. Ang dugo ng mga sobrang nilalang ay hindi lamang nagmansa sa plaza, napakarami nito na nabuo ang isang pool na binabaha ang nakapirming lugar. Ang Bluebell ay nasa gitna na ng pag-evolve, kaya naisip ni Hansen na sayang ang napakaraming dugo na nasayang. Ang crane sa himpapawid ay naglabas ng isang nakakapangilabot na sigaw sa eksaktong sandali na ang dragon ay sumugod upang punitin ang ulo nito. Ang gintong dibdib ay nahulog sa lupa at mabilis na kinuha ng isang uod na parang centipede. Ang crane ang unang pagkamatay ng sobrang nilalang sa labanan. Ang katawan ay nabulok habang bumabalik ito sa plaza, at habang bumabagsak ito, isang life geno essence ang sumama dito. Mabilis na kinain ng dragon ang life geno essence at sinalakay ang higanteng centipede. Pinanood ni Hansen ang malaking labanan ng ilang sandali. Nang dumating ang pagkakataon, tinawag niya si Moment Queen at Little Angel at pagkatapos ay ipinadala sila upang salakayin ang pilak na unggoy. Dong! Ginamit ng pilak na unggoy ang makapal nitong mga braso upang harangan ang malaking espada ni Little Angel. Pinaganda siya ng Steel Night King, ngunit kahit na gayon, ang lahat ng kanyang pag-atake ay maiiwan ay isang maliit na marka ng gasgas. Ang katawan nito ay napakatibay. Habang nangyayari ito, nag-teleport si Moment Queen sa likuran ng pilak na unggoy at sinuntok ang kaliwang tainga nito. Katsa! Ang tunog ay parang isang suso na nabasag lang ang shell nito, at ang tunog ay nagpapahiwatig na nabasag niya ang kaliwang tainga nito. Sumigaw ang unggoy sa sakit at inilipat ang isa sa mga kamay nito upang protektahan ito. Samantala, sinaksak ni Hansen ang kanyang Flaming Rex Spike sa kanang tainga ng pilak na unggoy. Umagang, kumulog ang unggoy sa sakit. Kinuha nito ang Flaming Rex Spike at itinapon si Hansen palayo ng may napakalakas na puwersa. Matapos masugitan ng parehong tainga nito, nagsimulang damyugo ang mukha nito. Ang pilak na kulay ng katawan nito ay tila nawala, at ang kapangyarihan na minsan nitong ibinuga ay nagsimulang mawala. Muling umatake si Little Angel, at sinubukan ng unggoy na gamitin ang mga braso nito upang harangan ang papasok na pag-atake. Hindi tulad ng dati, ang buong braso nito ay naputol. Kasunod ng pagkabasag ng mga tainga nito, parang humina ang katawan ng unggoy. Nang makita ng Devil Blood King na sinalakay at sinaktan ni Hansen ang kanyang pilak na unggoy, nagalit siya. Hindi na siya nag-alala kung ang mga gintong dibdib ay mapupunta sa pag-aari ng iba, tumakbo siya patungo kay Hansen na may nagngangalit na galit. Habang naglalakad siya, nagbigay siya ng utos sa natitirang mga sobrang nilalang niya na palibutan si Hansen. Pinalibutan nila siya, at ang dragon ay nagbantay mula sa itaas na parang takip. Kumikislap ang Devil Blood King at sumama sa mga anino. Nang muling lumitaw siya, nakatayo siya sa likuran ni Hansen. Nang sumuntok siya, ang pag-atake ng Devil Blood King ay walang tinamaan. Paano man, naiwasan ni Hansen ang kanyang pag-atake. Mas mabuting matuto ng bagong trick dahil ang isang iyon ay tumatanda na. Kinuha ni Hansen ang kanyang Flaming Rex Spike at inihampas ito sa Devil Blood King. Napag-alaman na ni Hansen na ang Devil Blood King ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga anino. Ngayon, magagamit niya ang kanyang Dangshan Aura upang mahulaan ang kanyang destinasyon. Kahit na gayon, hindi naniniwala ang Devil Blood King na kaya siyang talunin ni Hansen. Paulit-ulit nawala siya sa mga anino para sa mga pag-atake ng tagsibol. Pagkatapos ng ilang higit pang mga pag-uulit, nagulat siya nang makita na naiwasan ni Hansen ang lahat ng iyon. Nang mapagtanto niya na kaya talagang subaybayan ni Hansen ang kanyang mga galaw, ang mukha niya ay mukhang malungkot. Umagang. Sumigaw ang pilak na unggoy, habang binabagsak ni Little Angel ang kanyang malaking espada upang putulin ang ulo nito mula sa katawan nito. Super Creature Silver Blood Macaque-Killed. Beast Soul Gained. The flesh of this creature is edible, and you may harvest its life geno essence. Consume its life geno essence to gain 0 to 10 super geno points randomly. Narinig ni Hansen ang anunsyo at natuwa nang marinig na sa wakas ay nakakuha siya ng isa pang kaluluwa ng hayop. Gayunpaman, ang reaksyon ng Devil Blood King sa pagpatay na ito ay hindi gaanong pareho. Kumulo ang dugo niya sa galit. Ang kanyang determinasyon na patayin si Hansen ay doble, ngunit habang akmang aatake ulit siya, isang sobrang nilalang ang hamarang sa kanyang daan. Mula sa mga gilid, ang ibang mga ligaw na sobrang nilalang ay umatake at sinubukang saktan siya, sa isang pagtatangka na kunin ang kanyang mga gintong dibdib. Ang Moment Shelter ay nasa isang diabolical na gulo, at sa gitna ng kaguluhan, naisip ng pilak na Sorrow na magandang panahon na upang umalis sa mga balikat ni Hansen at kumain ng patay na pilak na unggoy. Habang abala ang Devil Blood King, ginamit ni Hansen ang pagkakataon upang tumakas sa isang lugar na may mas kaunting mga anino. Kung susundan siya ulit ng kanyang kaaway, ang mga bagay ay magiging mas madali.
Bagaman maiiwasan ni Hansen ang mga pag-atake, isang pagkakamali lang ang kailangan para masira siya. Mas mainam na maging ligtas kaysa magsisi. Gayunpaman, ang galit ng Devil Blood King ay hindi nagpakita ng palatandaan ng pagbaba. Inalog ang mga sobrang nilalang, sinundan niya si Hansen sa hangin, sumisigaw. Ang dragon, narinig ang pagsigaw ng kanyang Panginoon sa paghabol sa kanyang pinakakinamumuhian na tao, ay sumama sa Devil Blood King. Lumipad ito ng mataas sa itaas ni Hansen, bumubuo ng isang anino. Ginamit ng Devil Blood King ang portable na aninong ito upang mag-warp patungo kay Hansen. Dito, malamig na ngumiti si Hansen. Hindi siya umiwas, sa halip, inihampas niya ang kanyang kamao. Ang kanyang kamao ay parang isang pilak na araw, isang nagpapaliwanag sa lugar at nagbabawal sa paglapit ng anumang anino. Pop! Hindi magagamit ng Devil Blood King ang anino ni Hansen upang sumugod sa kanyang kaaway. Nagbubuhos ng dugo, sumabog siya pabalik sa anino ng dragon na parang pinalayas siya mula sa lugar nito. Ginamit ni Moment Queen ang kanyang mga kakayahan na parang teleportation upang sumugod sa likuran ng Devil Blood King at hampasin ang kanyang ulo. Ang ulo ng Devil Blood King ay itinulak sa platform ng bato sa tabi niya sa isang malambot na gulo. Kinuha ang 3 gintong dibdib na pag-aari niya, mabilis siyang umalis. Sa kabila ng kanyang sira, duguan, at deformed na ulo, ang Devil Blood King ay hindi pa tapos. Tinawag niya at hinabol si Moment Queen kasama ang natitirang mga sobrang nilalang niya, mas gusto ang 3 dibdib na iyon higit sa anumang bagay. Tumakas. Inutusan ni Hansen si Moment Queen na tumakas kasama ang mga gamit na nakuha niya. Ang pagkuha ng 3 ay higit pa sa inaasahan niya, at ang pagsasecure sa kanila ang kanyang unang prioridad. Gamit ang bilis ni Moment Queen, ang pagtakas ay hindi dapat mahirap. Ngunit sa laking gulat ni Hansen, hindi nakatakas si Moment Queen sa paghabol ng Devil Blood King at ng kanyang mga tauhan. Ang mukha ni Moment Queen ay napuno ng isang tingin ng pagkawalang galang, sinumpa ang mga nilalang na humahabol sa kanya. Kaya, binuksan ni Moment Queen ang 3 dibdib na pag-aari niya. Isang gintong liwanag ang sumabog na nagpapalabas ng isang masasamang enerhiya. Nagulat si Hansen, at ang mukha niya ay naging malungkot. Alam niyang may kakilakilabot na bagay na mangyayari. Ang ibang mga sobrang nilalang ay hindi nagawang buksan ang mga dibdib dahil sa kung gaano kahigpit ang pagkakasil sa kanila. Isang nilalang pa nga ang lumunok nang sa kanila, lahat ay walang silbi. Nang panuorin ni Hansen ang nilalang na gawin ito, ang hayop ay napunit mula sa loob. Nang mahulog ang dibdib mula sa mga bituka nito, maayos at hindi nagbago. Para sa isang dibdib na tila imposibleng buksan o kainin, binuksan ni Moment Queen ang kanyang takip ng may relatibong kadalian. Si Hansen ay pinaghihinalaan na ang pagpili ng Jade Gold Tree na mag-ugat sa Moment Shelter, at hindi pa rin siya naniniwala na siya ay lubos na walang kamalayan sa kahulugan ng pag-iral ng puno. Si Moment Queen ay nagkaroon ng napakagandang performance kamakailan, at sinunod niya ang bawat utos ni Hansen. Ang buhay niya ay nasa kanyang mga kamay din, kaya hindi niya naisip na tanungin ang kanyang mga katapatan. Ngunit ngayon, may mali. Si Moment Queen ay dapat na may alam tungkol sa puno, at nagpasya siyang itago kay Hansen sa dilim. Ang pagbubukas ng isang dibdib ngayon na may maliwanag na kadalian ay nagbubunyag. Tinitigan ni Hansen si Moment Queen at ang 3 bukas na dibdib na gustong malaman kung ano ang nasa loob ng mga ito. Kabanata 856. Ang 3 kayamanan ay lumiwanag na may gintong liwanag, at mula sa bawat dibdib, isang bagay ang lumitaw mismo sa harap ni Moment Queen. Mayroong isang lilang short sword, isang maliit na lilang martilyo, at isang maliit na lilang kalasag. Ang hawakan at ang talim na pinagsama, ang short sword ay halos 2 talampakan ang haba. Ang kalasag ay halos kasing laki ng isang average na kawali. Ang ulo ng martilyo ay halos kasing laki ng isang kamao na may hawakan na halos kalahating talampakan lang ang haba. Ang 3 bagay ay maliit at mahirap hulaan kung ano ang gamit nito. Nang lumabas sila sa mga dibdib na una silang naglalaman, ang mga dibdib ay nabasag at nagkalat sa hangin. Nang makita ng Devil Blood King at ng iba pang mga sobrang nilalang ang mga bagay na ito, sinubukan nilang hawakan ang mga ito. Ang nilalang na pinakamalapit ay ang itim na toro, at gamit ang 10 metrong mahabang metal na katawan nito, nagmadali ito patungo sa kanila ng may hindi pa nagagawang bilis. Kinuha ni Moment Queen ang maliit na martilyo at itinutok ito sa ulo ng toro. Ang maliit na martilyo ay hindi mukhang nakakatakot tulad ng isang lamok na sumasalakay sa isang elepante. Ang toro ay hindi nagbigay pansin sa paglapit nito, ngunit mabilis na natigil nang magbanggaan sila. Parang isang tren na may bilis na 300 milya kada oras ang biglang tumigil.
Ang itim na toro ay tumayo at ang dugo ay tumulo sa lugar ng ulo ng toro na tinamaan ni Moment Queen. Katsa! Katsa! Ang mga tunog ay nagmula sa buong katawan ng toro na parang nababasag ang lahat ng mga buto nito, isa-isa. Ang 10 metrong mahabang katawan ay bumagsak sa lupa na parang isang gusot na sako. Patay na patay ito. Ang mga sobrang nilalang, mga espiritu, at mga tao ay nagulat na masaksihan ang nangyari. Isang kakilakilabot, nakakapigil na takot ang sumapi sa kanilang mga puso at pinigilan silang gumalaw. Ang toro ay isang pangalawang henerasyon na sobrang nilalang at mahirap paniwalaan na ito ay pinatay gamit ang isang hampas ng martilyo. Parehong nagulat sina Hansen at Devil Blood King at tiningnan nila si Moment Queen na may mga matang malapad habang lumulutang siya sa ere gamit ang 3 armas. Walang sobrang nilalang ang gumalaw bilang tugon sa nangyari, ngunit si Moment Queen ay gumalaw. Lumipad siya patungo sa higanteng centipede na nakakuha ng isang dibdib para sa sarili nito. Inihampas ang lilang short sword, hiniwa niya ang halimaw sa kalahati, na parang ito ay gawa sa tofu. Ang ika-4 na gintong dibdib ay nasa kamay ni Moment Queen. Nakitang nawawala na ang kontrol ng mga bagay-bagay, nagpasya si Hansen na ibalik si Moment Queen sa Sea of Soul. Ngunit itinaas ni Moment Queen ang lilang kalasag at pinalibutan ang sarili sa isang lilang liwanag. Ang kontrol ni Hansen sa kanya ay binawi, at ang awtoridad ng kanyang kontrata sa kanya ay nawala. Ngumiti lamang si Moment Queen kay Hansen, at pagkatapos ay hindi na siya pinansin. Binuksan niya ang ika-4 na dibdib na medyo mas malaki. Isang hanay ng baluti ang nasa loob na agad na sinuot ni Moment Queen. Si Moment Queen ay nagsisimulang magmukhang isang sinaunang demonyo. May hawak siyang espada at martilyo, habang papunta siya sa isa pang sobrang nilalang na may hawak na isang gintong dibdib. Ano man ang lakas ng mga sobrang nilalang, wala silang panama kay Moment Queen. Gamit ang kanyang kalasag at baluti, ang anumang pag-atake na tinanggap niya ay walang silbi. Habang ang ngiti ni Moment Queen ay kinikilabutan si Hansen at pinapangit ang kanyang disposisyon, lumingon si Hansen na may pagnanais na tumakbo. Hindi na niya gusto ang kayamanan, gusto lang niyang tumakbo ng malayo hanggat maaari. Nagawang gamitin ni Moment Queen ang mga armas sa loob ng mga dibdib upang sirain ang kanilang kontrata. Naging napakalakas na niya, madali niyang mapapatay ang mga sobrang nilalang na parang pagpatay sa mga hayop. Nang walang kakayahan niyang kontrolin ang kanyang mga aksyon, si Hansen ay walang alinlangang ang pinakamadaling target. Matagal na niyang tinatrato si Moment Queen na parang katulong, naisip niya na dapat ay kinaiinisan siya nito. At nang makuha niya ang nilalaman ng bawat dibdib, naisip niya na lalapit ito sa kanya. Hindi niya maisip ang kakilakilabot na paraan kung saan siya papatayin. Nalulungkot si Hansen sa mga pangyayari, ngunit walang sino man ang makakaasang ang isang inaangkin na espiritu ay may potensyal na sirain ang kanilang kontrata. Ito ang unang narinig niya na nangyari ang ganitong bagay, at maaaring ito ang unang pangyayari sa kasaysayan. Ang mga ganitong bagay ay hindi na itala na nangyari kahit sa Demigod Sanctuary. Walang nag-isip na ang mga inaangkin na espiritu ay maaaring magrebelde. At ngayon, hindi lang si Hansen ang tumatakas. Ang lahat ng mga sobrang nilalang ay nagising mula sa kanilang pagkahilo at nagpasyang tumakas, kasama na ang Devil Blood King. Hindi nagtagal, nakatakas si Hansen sa Purple Mountain. At sa malayo, ang masasakit na sigaw ng mga sobrang nilalang ay narinig. Matapos kunin ang lahat ng gintong dibdib, inilarawan ni Hansen si Moment Queen na walang habag na pinapatay ang bawat sobrang nilalang ng walang awa. Gamit ang bilis ni Moment Queen, siya ay walang alinlangang ang pinakamalakas na nilalang sa Second God Sanctuary. Ngayon na mayroon na siyang napakalakas na baluti at armas, ang kaligtasan ng isang sobrang nilalang sa kanyang anino ay lubos na nakasalalay sa awa na handa niyang ialok. Sa kasalukuyan, wala pa. Arg! Narinig ni Hansen ang isang tinig na sumigaw. Alam niyang mula ito sa Devil Blood King, at naisip ni Hansen na dapat ay pinatay na siya. Tumaas ang determinasyon ni Hansen na makatakas, at nagpasya siyang tumakas ng mas husto. Hindi siya makaka-respond tulad ng Devil Blood King, kaya ang tanging magagawa niya ay tumakbo. Ngunit ang pagkamatay na sigaw ng Devil Blood King ang huling narinig ni Hansen. Pagkatapos noon, ang katahimikan lang ang umawit. Ang malalim na katahimikan ay nagdulot ng kakulangan sa ginhawa kay Hansen, at nang lumingon siya upang tumingin, tumalon siya. Si Moment Queen ay nakatayo sa likuran niya, tahimik. Masidhing tinitigan niya si Hansen, na may mga matang malamig na parang yelo. Bukod sa lilang baluti na suot niya ngayon, nakasuot din siya ng isang pares ng lilang, metal na pakpak at isang lilang korona. Mukhang isang sinaunang reyna siya, nagmula sa isang maalamat na impyerno ng ibang mundo. Nakabalot pa nga siya sa isang lilang, kumikislap na apoy.
Sa kabila ng katotohanang nakatayo siya malapit sa kanya, hindi na-detect ni Hansen ang kanyang enerhiya. Ngunit gayunpaman, walang nagpatingkad sa kanyang nakakatakot na anyo kaysa sa isang kristal na malinaw na imahe ng kanyang nakatayo mismo sa harap niya. My queen, congratulations! It brings great joy to my heart, seeing you obtain all this treasure for yourself, sabi ni Hansen, habang ang isip niya ay naghahanap ng solusyon kung paano niya matatakasan ang kanyang kalagayan. Ngunit walang makatwirang ideya ang dumating sa kanya, at ang pagtakas ay mukhang imposible. Ang mga bagay na natanggap niya mula sa mga gintong dibdib ay napakalakas, at ang gamit ni Hansen ay hindi mapapantayan. Masaya ka bang utusan ako, hindi ba? Ngumiti si Moment Queen kay Hansen. Ang ngiti ay napakaganda at nagniningning, tila tunay na sapat upang matuno ang nagyayelong imahe na ipinaparating niya noon. Ngunit kay Hansen, personal, parang binuhusan siya ng isang timba ng malamig na tubig sa puso. Lumingon si Hansen at nagsimulang tumakbo. Iniwagayway ni Moment Queen ang kanyang mga pakpak, at lumitaw sa likuran niya, hinawakan ang kanyang likod. Boom! Ang pilak na Zoro ay galit na galit, at nagbugay ito ng pilak na kidlat. Ngunit ang kidlat ay agad na kinansela ng lilang aura na pumapalibot sa kanyang katawan. Walang pinsalang natamo, hindi man lang siya nag-react sa paghawak nito. Walang hadlang, kinuha ni Moment Queen sina Hansen at ang pilak na Zoro. Ayaw pang sumuko ng lubusan, pareho silang nagsagawa ng kanilang pinakamahusay na pag-atake. Tinarget ni Hansen ang kanyang tiyan, habang tinarget ng pilak na Zoro ang kanyang ulo. Kabanata 857. Mas bumilis at bumilis ang tibok ng puso ni Hansen, habang ang kanyang mga bato ay nagsimula ng mag-overdrive upang makagawa ng enerhiya. Ang kanyang katawan ay puno ng elemento ng kulog, at ang pagtunog ng isang kampana ay tumunog. Ang pagsasama ng mga puwersa ng kulog at tunog ay itinutok ng diretso sa kanyang tiyan. Mas nagsikap ang pilak na Zoro kaysa dati, na nag-focus ng lahat ng kaya nito upang ipagtanggol ang kanyang Panginoon. Ibinuhos nito ang enerhiya nito sa isang paputok, dekuryenteng singil at nagpaputok ng isang kidlat na kulog patungo sa kanyang mukha. Ang kombinasyon ng dalawang pag-atake na ito ay magiging nakamamatay para sa karamihan, ngunit kay Moment Queen, sila ay parang isang matigas na hangin lamang. Naglabas siya ng isang banal na presensya, isang aura na nagpaganda ng kanyang baluti at nagsilbing kalasag sa kanya. Bukod pa rito, ang kanyang korona ay naglabas ng isang lilang ambon. Ang Sonic Thunder Punch na may reinforce ay hindi makapasok sa baluti. Ang lilang ambon ay nakakadissolve sa kidlat na nagtangkang tamaan siya, at kahit ang buhok niya ay hindi nagusot. Mas mainam na subukan ang isang bagong trick dahil ang isang iyon ay tumatanda na. Iyan ang sasabihin mo, hindi ba? Ngayon, kumalma at tumigil sa pag-aaksaya ng aking oras. Ang pag-abala sa akin ay mag-aanyaya lamang ng mas maagang kamatayan. Wala akong matinding pagnanais na patayin ka, hindi pa. Gayunpaman, hindi magandang ideya na subukan ang aking pasensya. Kinuha ni Moment Queen sina Hansen at ang pilak na Zoro, at gamit ang paghampas ng kanyang mga pakpak, lumipad. Ang bilis ay napakalakas, naramdaman ng dalawa na parang mababasag ang kanilang mga buto. Pang! Pang! Isang sandali pagkatapos, sina Hansen at ang pilak na Zoro ay itinapon sa lupa. Ganoon nakalakas, wala silang magagawa kundi ang gamulong sa sakit pagkatapos, ungol. Sinisikap na mapahina ang ligaw na pananakit ng kanyang mga buto, tumingin si Hansen sa paligid. Dinala sila ni Moment Queen pabalik sa Moment Shelter, mismo sa ilalim ng mga sanga ng Jade Gold Tree. Hindi pa nakita ni Hansen ang pilak na Zoro, mula noong nasaksihan niya ang kapanganakan nito, na ganoon kagalit. Wala itong ibang gusto kundi ang sumugod at salakayin si Moment Queen, sa kabila ng kawalang saysay ng gayong aksyon. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni Hansen na gawin iyon. Alam nilang hindi sila makakapunta kay Moment Queen, at ang pag-atake sa kanya ay mag-uudyok lamang sa kanyang galit at haantong sa isang mas mabilis na kamatayan. Kung ayaw pa niyang patayin sila ngayon, may pagkakataon silang makalabas ng buhay sa kanilang kalagayan. Tiningnan ni Hansen si Moment Queen na nakatayo sa ilalim ng puno. Hinangaan niya ito, ngunit hindi siya nagsalita o gumawa ng anumang bagay. Anong mga iniisip ang nasa isip niya, hindi masasabi ni Hansen. Hinahaplos ni Hansen ang kalabasa sa kanyang bulsa, biglang napansin ang mabilis na panginginig nito. Tila handa na itong ipanganak. Bigla, lumingon si Moment Queen. Ang kawalan ng katiyakan ay nagbigay kay Hansen at sa pilak na Zoro ng isang jump scare, at hindi nila mapigil ang umatras. Walang kailangang matakot sa akin. Hindi ko balak patayin ka pa. Ginamit mo ako bilang iyong puppet sa loob ng isang panahon, kaya ang iyong kamatayan ay magiging mabagal, sabi ni Moment Queen.
Ang pagsunod sa aking mga utos ay isang desisyon na ginawa mo. Bukod sa paminsan-minsang paghingi ng pabor, hindi kita sinaktan. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay, kalimutan na ang mga nakaraan, at huwag nang magkita ulit? Tumangala si Hansen at tumingin sa kanyang mga malamig na mata. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasabi, kung sa tingin mo ay hindi patas ang iyong paglilingkod sa akin, paano kung baligtarin natin ang mga tungkulin sa loob ng isang panahon? Bigyan mo ako ng isa o dalawang gawain. Hindi patas. Mukhang galit si Moment Queen, at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ang pagpatay sa iyo ang tanging bagay na makakapagpantay sa atin. Nararapat kang mamatay sa sandaling lumapit ka sa mga pintuan ng aking kanlungan. Nararapat kang mamatay sa sandaling ipinangalandakan mo ang iyong sarili bilang aking Panginoon. Kumalma gamit ang kayamanan na mayroon ka, ang kontrata ay nawasak na. Nagpatuloy si Hansen, nakakita na ako ng maraming bagay ngayon, at hindi ko inaasahan na ang isang puno ay maaaring magpalaki ng mga armas tulad ng mga nakuha mo. Paano mo nalaman ang kailangan upang mapalaki ang mga banal na bagay na iyon? Banal na mga bagay. Ang mukha ni Moment Queen ay parehong nangungutya at mapanuya. Tumingin siya pabalik sa Jade Gold Tree at nagpatuloy sa kanyang dialogo, mangmang na hanggal. Hindi sila mga banal na bagay, sila ay genocides. Dinala ko sila rito mula sa aking panahon sa Third God Sanctuary. Talaga bang iniisip mo na mayroon ng isang bagay na may ganoong kapangyarihan dito, sa lugar na ito? Nanigas si Hansen. Narinig na niya ang tungkol sa genocides noon, ito ay isang bagay na pinag-usapan ni Jianran at Annie. Ngunit walang paraan para lumitaw sila sa Second God Sanctuary, kaya ang posibilidad na ito ay hindi kailanman pumasok sa isipan ni Hansen. Naniniwala lang siya na ang puno ay nagpalaki ng mga bagay na may ilang kabanalan. Ngayon, iniisip ito sa ganitong paraan, ang Jade Gold Tree ay medyo katulad sa paglalarawan na ibinigay sa kanya ni Jianran. Matapos itanim ang mga buto, nagpalaki sila ng kamangha-manghang mga bagay, mga armas at pananggalang na armas, ang ilan ay nagpalaki pa nga ng mga nilalang. Sa Third God Sanctuary, ang genocides ay mahalaga. Ang mas mataas na antas ng mga buto ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng baluti at armas. Sinabihan siya na ang mga bagay na ipinanganak ng genocides ay ganap na random, ngunit sina Jianran at Annie ay hindi nagbigay ng masyadong detalye. Dahil dito, hindi inaasahan ni Hansen na ang Jade Gold Tree ay lumaki mula sa isang genocide. Hindi nakakagulat na ang mga bagay na ito ay napakalakas, nalaman na ang mga sandatang ito ay ang biyaya ng isang genocide mula sa Third God Sanctuary, sabi ni Hansen, pinupuri ang Geno Gear na nakuha niya. Malamig na tumawa si Moment Queen at sinabi, ang dahilan kung bakit ang Jade Gold Tree ay naipanganak ay salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ito lalago. Bakit? Ano ang kinalaman ko dito? Tanong ni Hansen, na may gulat na tingin. Tumawa si Moment Queen at sinabi, dinala mo ang maswerteng hayop na iyon dito para makipagsamahan sa amin. Lumalaki ang buto salamat sa swerteng ibinibigay nito. Binigyan mo ako ng pag-asang akala ko ay ninakaw mo na magpakailanman. Gusto ni Hansen na sampilan ang sarili. Hindi niya dapat dinala si Little White dito. Ngayon, siya ang nag-aani ng lahat ng benepisyo at mas masahol pa, ang buhay niya ay nakasabit sa isang sinulid. Hawak ni Moment Queen ang gunting. Ang mukha ni Hansen ay puno ng pagsisisi, samantalang ang mukha ni Moment Queen ay puno ng walang pigil na galit. Kung sinabi mo lang sa akin na tinulungan kita, bakit mo ako gustong patayin? Sabi ni Hansen, habang iniisip kung paano siya makatakas. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ngunit kung mabubuhay ka o hindi ay isa pang bagay, at iyon ay isang bagay na lubos na nakasalalay sa iyo. Si Moment Queen ay may mahiwagang ngiti. Paki-explain kung ano ang ibig mong sabihin. Kumunat ang noo ni Hansen. Gusto kong makita kung makakaligtas ka sa Third God Sanctuary, malamig na sabi ni Moment Queen. Naisip ni Hansen na magtanong ng iba pa, ngunit ang Jade Gold Tree na halos 100 metro ang taas ay patuloy na lumalaki. Walang ibang mga prutas ng dibdib, ngunit ang paglaki ng puno ay hindi tumigil. Mukhang handa na itong putulin ng mga langit. Ang Jade Gold Tree ay hindi nabibilang sa Second God Sanctuary. Ang kapanganakan nito ay inspirasyon ng maswerteng hayop na iyong ina mo, ngunit gayunpaman, nahihirapan itong lumago dito. Ang Second God Sanctuary ay hindi kayang hawakan ang puwersa ng enerhiya na taglay nito, kaya babasagin nito ang langit at patusok sa Third God Sanctuary. Nagsalita si Moment Queen na may kagalakan, tumitingin sa puno na patuloy na lumalaki sa harap ng kanilang mga mata. Naramdaman ni Hansen ang buong Purple Mountain na nanginginig, at sa huli, tumaas. Gamit ang bundok na nakalagay sa puno nito, ang Moment Shelter ay itinaas mula sa lupa sa ibaba at dinala sa mga langit.
Nagulat si Hansen. Hindi pa siya isang surpasser, at habang ang pagpasok sa Third God Sanctuary tulad nito ay nagbigay sa kanya ng mas magandang pagkakataon sa isang unang kaligtasan, ang pangmatagalang kaligtasan ay hindi mukhang malamang. Ang anumang ordinaryong nilalang sa Third God Sanctuary ay magiging mas malakas kaysa kay Hansen. Habang patuloy na lumalaki ang Jade Gold Tree, ang kalabasa sa kamay ni Hansen ay naging mas at mas excited. Naramdaman ni Hansen ang tunay nitong damdamin ng kaligayahan. Wala ideya si Hansen kung bakit ito masaya. Kabanata 858. Nanginginig ang lupa habang ang Moment Shelter ay tumaas kasama ang Purple Mountain. Sa ilalim ng nabasag na bundok, ang napakalalaking jade roots ay nakalantad. Ang mga bangkay ng lahat ng mga sobrang nilalang at ang kanilang life geno essences kasama, ay bawat isa ay kinain ng puno. Ang mga sanga nito ay umikot at umakyat sa hangin. Sa huli, naabot nila ang tila isang hindi nakikitang kisame, at sa itaas nila, ang mga bitek ay biglang nagsimulang lumitaw sa langit. Kumalat ito sa magulong paraan ng isang spider web na nagmumungkahi na ang mga mismong langit ay malapit ng gumuho. Isang bagong enerhiya ng life force ang nagmula sa likod ng mga bitek na iyon, at mabilis itong nasipsip ng puno. Kasunod ng pagkonsumo nito, ang katawan ng puno ay naging mas lank iyan kaysa dati. Bagaman ang Gold Jade Tree ay pangunahing nakakapag-grow lamang sa pamamagitan ng swerte ni Little White, kulang pa rin ang puno sa kinakailangang nutrisyon. Ito ay dahil nasa Second God Sanctuary pa rin ito. Nakahanap ito ng paraan upang bumawi sa nawalang enerhiya sa pamamagitan ng pagsipsip nito ng direkta mula sa Third God Sanctuary. Kasunod nito, nagsimula itong lumaki ulit. Mukhang natutuwa si Moment Queen at sinabi, sa wakas, makakabalik na ako sa Third God Sanctuary. Nangyayari na ito. Mas mainam na mag-ingat ang mga asterisk S-shoals ng lupang iyon dahil bumalik na ako na may paghihiganti. Nakitang dinala ng Jade Gold Tree ang kanlungan at ang mismong bundok sa itaas, ang mga mata ni Hansen ay hindi mapigil ang lumaki. Nakakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang bagay. Ang kalabasa ni Hansen ay lumiwanag na ginto at nanginginig ito ng may mas malakas na lakas. Ang isang itim na liwanag ay nagsimulang tumulo at lumiwanag mula sa dulo nito. Para itong isang black hole, kung saan ang isang dimensyon sa dulo ng kalabasa ay nabaluktot. Ang liwanag at kulay ay lahat ay sinisipsip sa black hole na ito. Pinili na bang mag-hatch ang kalabasa ngayon? Talk about bad timing. Kung ang anumang nasa loob ng kalabasa ay isang mabuti at kapaki-pakinabang na bagay, malamang napipiliin ni Moment Queen na kunin ito at angkinan ang pagmamay-ari. Napansin ni Hansen na nakatingin si Moment Queen sa kalabasa. Kumunat ang kanyang noo at tinanong siya, ano ang ginagawa mo? Sinundan niya si Hansen ng ilang sandali at marami siyang nalalaman tungkol sa kung sino siya at kung ano ang pag-aari niya, ngunit naniniwala siya na ang kalabasa na pag-aari niya ay isang laruan lamang. Ngunit ang black hole sa dulo nito ay tila may kakayahang yumuko sa mga dimensyon, at ito ang nagpapakunot ng kanyang noo. Wala, hindi sigurado si Hansen kung paano sisigot. Matagal na niyang pag-aari ang kalabasang ito, at sasaktan niya ang mga langit dahil sa kamalasan kung ninakaw ito ni Moment Queen ngayon. Matapos sabihin ito ni Hansen, naisip niyang itago ang kalabasa. Ngunit lumawak ang black hole sa kalabasa, at nagbuga ito ng isang kakaibang pagpapakita ng itim na liwanag patungo sa Jade Gold Tree. Ang puno ay napapalibutan ng itim na liwanag na ito, at ang enerhiya nito ay nakikitang naubos mula rito. Tulad ng isang pisikal na ilog, ang enerhiya ay sumunod sa itim na liwanag pabalik sa pinagmulan nito, ang kalabasa. Ang kalabasa ay kasing laki lamang ng palad ng isang tao, kaya ang dami ng enerhiya na masayang sinisipsip nito ay halos hindi maisip. Ang life force ng puno ay malinaw na humihina bilang tugon, at ang hitsura nito ay mabilis na nawala ng ningning. Ang Jade Gold Tree ay nalalanta. Ano ang nangyayari? Tanong ni Hansen, habang hawak ang kalabasa ng may pagkagulat. Gusto mo bang mamatay? Nang mapansin ni Moment Queen na namamatay ang Jade Gold Tree at ang mga pagsisikap nitong basagin ang langit ay nabigo na, naniniwala siyang ito ay ang masasamang gawain ni Hansen. Sumugod siya pasulong upang salakayin siya. Handa nang umiwas si Hansen, ngunit bago pa niya magawa, ang kalabasa ay nagpaputok ng isa pang sinag ng itim na liwanag patungo sa lilang short sword ni Moment Queen. Phew! Ang lilang short sword ay hinampas mula sa kanyang mga kamay. Parang nahuli ng isang gravity well, ang espada ay nagsimulang gumalaw patungo sa kalabasa. Sa paningin nito, ang mukha ni Moment Queen ay nahulog na gulat. Bagaman ito ay isang dalawang talampakan lang na short sword, ang kalabasa ay kasing laki lamang ng palad ng isang tao. At gayunpaman, ang short sword ay sinipsip sa black hole na ito na natrap sa loob ng kalabasa. Ano ito?
Tiningnan ni Moment Queen ang kalabasa, hindi makapaniwala na ang isa sa kanyang 6 na cog armaments ay kinuha nito. Ang buto ng Jade Gold Tree ay ginawa ng isang hari at mayroon itong maraming super genes sa loob nito. Mahina itong lumaki sa Second God Sanctuary at ang mga bagay na lumaki nito ay hindi kasing epektibo ng tunay na super gene ones. Gayunpaman, ang kapangyarihan na taglay ng mga bagay na ito ay mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng anumang iba pang makukuha ng mga bagay sa Second God Sanctuary. Ang pagmamayari ng gayong bagay sa Second God's Shelter ay isang napakabihirang pagkakataon, at agad na kinuha ng kalabasa ang isa sa mga iyon sa kanya. Bagaman mabilis itong napalitan ng kanyang galit, puno ng sorpresa si Moment Queen. Sa biglaang pag-unlad na ito, gayunpaman, si Hansen ay palihim na masaya. Hindi niya inaasahan na ang kalabasa ay magiging napakahalaga, lalo na sa kanyang oras ng pangangailangan. Para sa isa sa mga kakilakilabot na sandata ng genocide na mabilis na maubos nito, may kutob siyang malapit ng maging pabor sa kanya ang mga bagay-bagay. Ang aking baby gourd, sipsipin mo siya. Hindi sigurado si Hansen kung susundin ng kalabasa ang gayong utos, ngunit anuman, sinigaw niya ito. At pagkatapos, ang kalabasa ay nakinig nga. Isang itim na sinag ang ipinaputok patungo kay Moment Queen. Sinubukan niyang umiwas dito, ngunit naramdaman niya na parang hinihila siya pabalik dito. Hindi makawala sa sarili, nagbago ang kanyang mukha. Whoosh! Ito ay ang maliit na martilyo ni Moment Queen, kasunod ng kalasag na dala niya. Sa loob ng malakas na balon ng pagsipsip na ito, ang 6 na cog armaments ay sinisipsip sa kalabasa isa-isa. Sipsipin mo, sipsipin mo, sipsipin mo. Sobrang excited si Hansen. Naniniwala siya ay isang patay na tao, ngunit nang mabuhay ang kalabasa, tila talaga namang gumagana ang mga bagay sa kanyang pabor. Gusto ni Moment Queen na makatakas sa pagsipsip ngunit hindi siya makagalaw. At sa gitna ng kanyang walang pag-asang pagtatangka upang palayain ang sarili mula sa mga pagpigil ng liwanag ng kalabasa, ang lahat ng kanyang bagong kagamitan na galing sa puno ay hinayla. Ano man ang gawin niya, ang gear ay nakahanap ng paraan upang gumalaw at dumulas palabas ng kanyang pag-aari at patungo sa kalabasa. Sipsipin mo ng husto, sigaw ni Hansen kay Moment Queen habang itinaas niya ang kanyang kalabasa. Ang itim na liwanag ay patuloy na sumabog at ang lilang korona ang susunod na umalis sa kanyang maikling pagmamayari. Ang ambon na minsan nitong ibinuga ay walang ginawa upang pigilan itong mahayla sa umiikot na itim na kalaliman na nagmumula sa tuktok ng kalabasa. Nagulat si Moment Queen, walang ideya kung ano ang maaaring maging kalabasa na iyon. Nahirapan siyang maunawaan ang kapangyarihan na taglay nito dahil madali nitong natalo at kinain ang kanyang mga armas. Paano makakapanganak ang Second God Sanctuary ng isang bagay na tulad nito? Tanong ni Moment Queen sa isang tono ng halatang pag-asa. Ang kay-abangan na minsan niyang ipinakita ay nawala na. Patayin mo siya. Itinaas ni Hansen ang kalabasa at sinigaw ang isang huling utos na ito sa direksyon ni Moment Queen. Habang ginagawa niya iyon, isang ear-to-ear smile ang lumitaw sa kanyang mukha na masayang natutuwa kung paano biglang nagbago ang mga pangyayari. Ang mga pakpak sa kanyang likuran ay napunit na rin. Sinipsip ang mga ito sa kalabasa. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang lilang baluti ni Moment Queen, ang huling bagay, ay napunit sa kanyang katawan. Ito ay naging isang walang hugis na lilang liwanag, at sa isang kisap mata, nawala sa landas ng pagsipsip ng kalabasa. Si Moment Queen ay nakasuot na lamang ng kanyang underwear. Little Moment, ano ang sinasabi mo? Tinitigan siya ni Hansen habang hawak niya ang kanyang kalabasa, at dahan-dahan siyang kinausap. Ano ang bagay na iyan? Ang espiritu ni Moment Queen ay lubos na natalo. Tiningnan niya ang kalabasa, nahihirapang maniwala na ang kanyang kagamitan ay kinuha ng napakadali. Nang walang proteksyon ng kanyang 6 na cog armaments, hindi na siya magrebelde kay Hansen at sa kanyang kontrata. Kabanata 859. Halika rito, sabi ni Hansen, at ayaw man ay lumapit si Moment Queen. Tinulak siya ni Hansen sa lupa at sinampal ang kanyang bilog na puwitan. Ang sampal ay napakalakas, nanginginig siya na nanlalaki ang mga mata. Hindi naman dahil sa sakit. Ito ay dahil sa kahihiyan na pinipilit siyang tiisin, hindi pa siya nagagawa ng ganito sa mga santuwaryo. Siyempre, wala siyang pakialam si Hansen. Paulit-ulit, patuloy niyang sinasampal, sinasabunutan, at sinasampal ang kanyang puwit. Sa huli, ang tela ng kanyang underwear ay napunit. Ipinakita nito ang namumulang balat ng kanyang masakit, ngunit mataba, na puwit. Ang marka ng kamay ni Hansen ay malinaw na nakikita dahil sa sobrang lakas ng kanyang mga hampas, kahit ang kanyang natural na katawan ay hindi makatiis sa mga suntok. Sobrang galit si Hansen sa loob dahil iyon ang pinakamalapit na pagkikita niya sa kamatayan na naranasan niya.
Kung hindi nagkataon ng mga bagay-bagay, papatayin siya ni Moment Queen at ng pilak na Zoro. Bilang tugon sa kanyang mga kasalanan, naramdaman niyang ang pagpatay sa kanya ay masyadong mabait na kapalaran. Si Moment Queen, na nasa ilalim pa rin ng kontrol ng kanyang kontrata, ay hindi makalaban. Ang pagkapahiya sa ganitong paraan ay nagdulot ng luha sa kanyang mga mata. Wala siyang pakialam si Hansen, malinaw naman. Patuloy niyang sinasampal ang kanyang puwit ng kasing lakas hanggat kaya niya. Hindi ko kailanman mapapatawad ang ginawa mo sa akin. Maraming bagay ang gusto ni Moment Queen na gawin, ngunit hindi niya matiis ang kahihiyang kasalukuyang dinaranas niya. Nais na sana niyang mag-self-destruct. Oh, gusto mong mamatay, gusto mo. Hindi kita hahayaang makatakas ng ganoon kadali sa ginawa mo. Ano ang sinabi mo sa akin kanina? Ang aking kamatayan ay magiging mabagal. Binago na ni Hansen ang kontrata, pinipigilan siyang makapag-self-destruct. Pat. Patuloy na sinasampal ni Hansen ang kanyang puwit ng walang awa, at habang iniisip niya ang nangyayari, nalulungkot siya. Nagsimulang umiyak siya ng husto. Ang Moment Queen ng Moment Shelter, ang malamig at mabangis na espiritu, ay umiiyak na parang isang sanggol na babae. Samantala, ang kalabasa ay hindi pa nabubusog sa gutom nito sa enerhiya ng puno. Kaya, habang nangyayari ito, patuloy nitong kinokonsumo ang lahat ng kaya nito. Ang mga dahon ng puno ay nawala ng ningning at pumuti. Maraming dahon ang nagsimulang umalis sa kanilang mga sanga, pati na rin bumabagsak sa mga nakapirming lupa ng plaza. Ang kalabasa ay lumiwanag na ginto na parang isang uri ng kristal, ito ay isang napakagandang hiyas. Boom! Namatay ang Jade Gold Tree. Ang Purple Mountain at ang Moment Shelter na nakalagay sa itaas nito ay parehong nahulog pabalik sa kung saan sila nakaupo noon. Ang Jade Gold Tree ay nanatili pa rin, ngunit ito ay wala nang higit pa sa isang deadwood sculpture ng kung ano ito noon. Wala nang natitira para maubos ng kalabasa, at kasunod nito, ang black hole ay nawala ng kasing dali at kasing bilis ng unang paglitaw nito. Ang kalabasa mismo ay bumalik sa orihinal nitong mapurol na anyo. Ngayon, tinihil ni Hansen ang kanyang pagpapahirap sa puwit ni Moment Queen. Hinalikan niya ang kalabasa at hinahaplos ito, na sinasabing, "Oh, Baby Gourd, maaari mo bang hayaan akong laruin ang 6 na piraso ng cog gear na kinain mo kamakailan?" Wala namang sagot ang kalabasa, at nagtaka siya kung naririnig ba nito ang kanyang mga utos kasunod ng pag-deactivate nito. Lubos na hinahangad ni Hansen ang mga armas na ginamit noon ni Moment Queen. Ang alinman sa mga piraso na iyon ay maaaring gawin siyang halos hindi matatalo, naniniwala siya. Magiging napakahalaga din ang mga ito sa kanyang pag-akyat sa Third God Sanctuary. Alam ni Hansen na ang mga armas ay nasa loob ng kalabasa, ngunit ayaw nitong ilabas ang mga ito. Oh, Baby Gourd. Inaalagaan kita ng matagal na panahon, tinatrato kita ng mabuti tulad ng isang tunay na anak. Marahil ngayon ay oras na para magpakita ka ng kabaitan bilang kapalit. Bigyan mo ako ng 2 sa mga iyon, kahit na. O paano kung isa lang? Isa lang ang gagawin. Sa kabila ng patuloy na pagmamakaawa ni Hansen, wala pa ring sagot. Ang pagsasabing ito ay nagpababa sa kanyang mood ay pagpapagaan pa nito. Tiningnan niya si Moment Queen, na umiiyak pa rin, at sinabi, "Moment, ano ang masasabi mo sa akin tungkol sa kalabasang ito?" Hindi sumagot si Moment Queen, at ang mukha niya ay isang gulo pa rin. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito ka-insulto noon, at kahit na may alam siya tungkol sa kalabasa, tiyak na hindi niya susundin ang kanyang pagnanais para sa kaalaman at ipapaliwanag sa kanya ang likas na katangian ng kalabasa na nakatalo sa kanya. Mukhang hindi sapat ang iyong parusa. Ginamit ni Hansen ang kanyang isipan upang kontrolin si Moment Queen, pinipilit siyang tumayo at lumapit sa kanya ng maayos. Nang makita niya si Hansen na kuskusin ang kanyang mga kamay sa isang impish na paraan, nagalit siya. Ngunit alam din niya na ang paglaban ay haantong lamang sa karagdagang kahihiyan. Pinipigilan ng pagnanais na patayin siya, nalulungkot niyang sinabi, "Hindi ito nagmula sa Second God Sanctuary." "Okay, magpatuloy. Ano ito, kung gayon?" tanong ni Hansen. "Hindi ako sigurado, ngunit sinisiguro ko sa iyo, hindi pa ako nakakakita ng ganitong bagay noon. Gayon din, hindi pa ito ipinanganak. Mayroong isang bagay sa loob, tulad ng alam mo na walang alinlangan, ngunit hindi ko man lang mahulaan kung ano ang nasa loob. Kung kailangan kong hulaan, bagaman, sasabihin ko na ito ay isang high-class genocide." Ginawa ni Moment Queen ang kanyang makakaya upang mapahina ang kahihiyan na nagsasabi sa kanya na huwag magsalita. Genocide. Habang hawak ang kalabasa, nararamdaman pa rin ni Hansen ang pagtibok ng puso nito. Naniniwala siyang wala talaga siyang alam tungkol dito.
Kung alam niya, mas magaling sana siya laban dito kanina. Nagawang sipsipin ng kalabasa ang buong enerhiya ng buhay ng napakalaking puno, at gayunpaman, hindi pa ito handa na ipanganak. Hindi maisip ng isipan ni Hansen kung anong uri ng nilalang ang nasa loob. Marahil tama nga siya, na nahulaan na ito ay hindi isang bagay na nabibilang sa Second God Sanctuary. Mukhang ang Third God Sanctuary lang ang makakagawa ng ganito. Inilagay ni Hansen ang kalabasa at ibinalik si Moment Queen sa Sea of Soul. Ayaw pa niyang patayin siya dahil hindi ito magpaparamdam sa kanya ng mas mabuti sa mga nangyari. Bukod pa rito, siya ang kanyang pag-aari at magre-resulta lamang ito ng pagkawala kung sisirain niya ito. Dagdag pa, si Moment Queen ay may medyo kasaysayan. Maaaring magamit siya sa Third God Sanctuary. Siyempre, hindi na siya maliitin pa ni Hansen. Sa natitirang bahagi ng kanyang pag-iral, babantayan niya ito. Higit pa rito, itatrato niya ito na parang alipin at papabayaran sa kanya ang kanyang malubhang maling pag-uugali. Umalis siya sa kanlungan at pumunta upang hanapin si Wang Yuhang, ngunit gusto pa rin niyang magtatag ng isang bantay para sa Moment Shelter habang wala siya. Marami ang nangyari sa loob ng mga pader ng kanlungan na iyon, at gayunpaman, nakatayo pa rin ito. Naniniwalang ang kasaysayan nito ay may ilang kahalagahan, hindi pa siya handa na sumuko dito. Bossman, sa mga santuwaryo, gusto mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari doon? Tanong ni Wang Yuhang nang bumalik si Hansen, hindi makapaghintay ng isang karagdagang segundo. Mula sa kanyang kinatatayuan, nadama niya ang pagyanig ng lupa at nakita pa nga ang Purple Mountain na tumaas mula sa lupa bago muling bumaba. Nang mahulog ang bundok, ang anumang nasa loob ng ilang libong milya ay makakaramdam ng pagyanig. Ang Jade Gold Tree ay masama. Pinatay nito ang halos lahat ng mga sobrang nilalang doon. Sa kabutihang palad, sapat na ang aking lakas upang talunin ang kaaway na kahoy at talunin ito. Tinuro ni Hansen ang Jade Gold Tree sa malayo habang nagyayabang siya. Hindi pinaniwalaan ni Wang Yuhang ang walang katotohanang kwentong ibinigay sa kanya, ngunit hindi na siya magtatanong ulit. Kung ayaw sabihin sa kanya ni Hansen ang katotohanan, handa siyang tanggapin iyon. Matapos ayusin ang kanlungan, sina Big Black at Small Black ay bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang pagtatanggol sa lugar. Samantala, bumalik si Hansen sa alayan sa pag-asang magsaliksik ng genocides at malaman kung paano ito maaaring may kinalaman sa kalabasa. Kailangan niyang malaman ang higit pa. Kabanata 806. Nakapag-aral si Hansen ng higit pa tungkol sa genocides mula kay Jianran. Gayunpaman, sa pagbabasa ng impormasyon na ibinigay sa kanya, napansin niya na hindi ito gaanong malaki. Nalaman niya na ang genocides ay nakakapag-absorb ng lahat ng uri ng genes, at ang mga genes na nasisipsip nito ay makakaapekto sa kung ano ang lalago sa loob nito. Ang ilan ay maaaring magpalaki ng geno-equipment, habang ang iba ay maaaring magpalaki ng mga nilalang. Ang iba ay maaaring bumuo ng mga espiritu o kaluluwa ng hayop. Ang kanilang pinipiling palakihin ay naiimpluwensyahan ng mga enerhiya na kanilang nasisipsip. Alam ng mga tao at espiritu kung paano lumikha ng genocides na kanilang gusto, at ito ay nagagawa sa pamamagitan ng pag-inject ng mga genes na kanilang pinili sa isa. Ang paggawa nito ay magbibigay daan sa binagong genocide na lumikha ng kung ano ang partikular na hinahanap ng injector. Ang iba't ibang mga santuwaryo ay may iba't ibang paraan ng paglilinang ng genocides. At ang mga bagay na ginawa nila ay iba-iba mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ngunit kulang ang mga tao ng maraming impormasyon tungkol sa genocides, at bilang resulta, hindi natuklasan ni Hansen ang anumang nagbubunyag tungkol sa likas na katangian ng kanyang kalabasa o ng 6 na COG armaments. Mukhang ito ay isang misteryo na magbubunyag lamang ng sarili nito sa sandaling makarating ako sa Third God Sanctuary. Matapos tanggalin ni Hansen ang confidential na impormasyon na natanggap niya, bumalik siya sa santuwaryo. Bigla, nakatanggap siya ng mga order na nag-uutos sa kanya na sumali sa isang training program. Bumalik si Hansen para tanungin si Jianran tungkol dito, at sinabi nito na ito ay isang training program ng Alliance. Ito ay isang bagay na may kaugnayan sa sibilisasyon ng Crystallizer. Ang lahat ng miyembro ng Daphne ay kailangang lumahok, kasama na siya. Wala nang nagawa si Hansen kundi ang sumali dahil inutusan siya. Hindi pa siya sapat na malakas upang harapin ang buong alliance, kaya kailangan pa rin niyang sumunod sa anumang utos na ibinigay sa kanya ng konseho. Sa kasamaang palad para sa kanya, gayunpaman, nagdulot ito ng problema sa kanyang mga plano na salakayin muli ang Devil Blood Shelter. Ipagpapaliban ito. Ang Devil Blood King ay nasugatan ng husto, at kulang siya sa kanyang dating kapangyarihan. Naniniwala si Hansen na kaya niyang patayin ang Devil Blood Shelter at mamax out ang kanyang Super Geno Point sa proseso.
Ang Spirital at Death Knell ay hindi pa tapos mag-evolve, gayunpaman, at sila ay dalawang kasama na sa tingin niya ay maaaring kailanganin niya. Bilang resulta, hindi niya naisip na makakasama ang pagpunta muna sa training program. Nang makarating si Hansen sa training base sa Moko Planet, nagulat siya nang makita na hindi lamang ang kanyang team ang tumatanggap ng training. Maraming miyembro ng pananaliksik ng Crystallizer Rune ang makakatanggap din ng training na ito. Sa lahat, mayroong higit sa 10,000 tao doon. Hansen. Ikaw si Hansen, tama ba? Kaagad pagdating, binati si Hansen ng isang taong nakilala siya ng may pagka-fanboy. Nagmadali ang lalaki na pigilan siya. Masaya si Hansen tungkol dito, at hindi niya mapigil ang isipin, haha, talagang sikat ako. Oo, ako si Hansen. Ang taong nasa harapan niya ay isang 20 taong gulang na sundalo. Natuwa si Hansen sa pagtanggap na ibinigay sa kanya, at akmang tatanungin niya ang lalaki kung gusto nitong magpa-autograph. Ngunit masayang masaya, mabilis na sinabi ng binata, ikaw nga ba talaga? Ang sweet. Ang iyong fiancé ay ang prinsesa ng Alliance, si Jian Ran. Mahilig kami sa kanya. Ano ba yan? Bihira nang makaramdam si Hansen ng ganito ka-awkward. Ipinaliwanag niya sa kanila, well, sa kung ano ang sa tingin ko ay itatanong mo sa susunod, ang sagot ay oo. Sasali rin siya sa training program. Makikita mo siya mamaya. Wow! Awesome! Ang isang grupo ng mga sundalo ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Pagkatapos, isang babaeng sundalo ang lumapit kay Hansen at binigyan siya ng panulat at papel. Magalang niyang tinanong, pwede ko bang makuha ang iyong pirma, please? Napansin ni Hansen na ang babaeng sundalong ito ay kaakit-akit, ngunit naisip pa rin niya, well, kahit papaano, ang mga babae ay may mas magandang paghuhusga, sa palagay ko. Siyempre, ngumiti si Hansen at tinanggap ang panulat at papel, handang isulat ang kanyang pirma. Ngunit habang akmang ibababa na niya ang panulat sa papel, sinabi ng babaeng sundalo, pwede mo bang isulat, Jian Ren's fiancé, para sa iyong pangalan? Halos kagatin ni Hansen ang kanyang dila, at tinukso siyang hawakan ang damit nito at sumigaw, sinusubukan mo bang gawin akong tanga? Gaano ka kawalang hiya, na humihingi sa akin na lagdaan ito? Gayunpaman, ang babaeng sundalo ay mukhang isang napakahiyang individual. Sa kabila ng pagkadismaya, sinunod ni Hansen ang kanyang kahilingan at nagpatuloy sa pagsusulat ng Jian Ren's fiancé. Yay! Nakuha ko na ang pirma ng fiancé ni Jian Ran. Woohoo! Pinapasalamatan ng sundalo si Hansen nang may nakakagulat na saya at mahigpit na niyakap ang papel. Nakakarinig si Hansen ng isang pamilyar na tinig na tumatawa sa malapit. Lumingon siya at nakakita ng isang pamilyar ngunit kakaibang anino. Meng Meng. Sobrang nagulat si Hansen, ngunit lumapit pa rin siya sa kanya. Hindi niya inaasahan na makita si Wang Mengmeng doon. Mula noong huli niyang nakita ito, tumangkad na siya. Naglabas siya ng mas malaking pagkahinog, ngunit ang kanyang pangkalahatang hitsura ay isang hindi maikikaila na biktima ng kanyang baby face. Sabihin mo sa akin, handsome, bilang fiancé ng isang prinsesa, nakakaramdam ka ba ng pressure? Tanong ni Wang Mengmeng, na nanlalaki ang mga mata sa pagkamausisa. Bago makarating dito, naniniwala akong ako ay isang taong mas sikat kaysa sa kanya. Nalulungkot si Hansen. Ngumiti si Wang Mengmeng at sinabi, normal lang iyon, huwag kang mag-alala. Ang presidente ay may magandang anak na babae, at hindi karaniwan para sa mga tao na gustuhin ang bawat piraso ng balita tungkol sa kung ano ang ginagawa ng presidente. Siyempre hinahabol siya ng media, at ang kanyang titulong prinsesa ay formal na kinikilala sa buong alliance. Kahit ang balita ng iyong tagumpay laban kay Yukilan ay tinukoy kabilang alliance ng prinsesa. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Hansen nito. Ikinibit niya lang ang kanyang mga balikat at sinabi, naalala kong miyembro ka ng Royal Warframe Team, kaya bakit ka nandito ngayon? Bakit ka nandito, nakikilahok sa espesyal na training ngayon? Totoo, hindi ako sigurado. Ang ilan sa amin ay nakatanggap ng order na pumunta, habang ang iba ay hindi. Marahil mayroong isang mahalagang operasyon tungkol sa crystallizers. Hinulaan ni Wang Mengmeng. Maglakad tayo at mag-usap, nasaan ang iyong kwarto? Sabi ni Hansen habang naglalakad siya kasama si Wang Mengmeng. Sa isang opisina ng training camp, pinanood ng isang matandang lalaki ang isang video stream ng patuloy na eksena sa pagitan ni Hansenador at Wang Mengmeng. Teacher, gusto mo bang dalhin ko si Hansen dito? Tanong ni Wenzong sa matandang lalaki. Umiling ang matandang lalaki at sinabi, hindi na kailangan. Ayaw kong ipaalam ang aking pagkatao at presensya sa kanya. Patuloy ko silang papanoorin ng palihim, samantala. Sa tingin ko hindi iyon angkop, sabi ni Wenzong, nang may pagkagulat.
Hindi naman iyon angkop. Nakakaengganyo itong panoorin, iyon lang. Ngumiti ang matandang lalaki habang tinitingnan si Hansan. Pagkatapos ay sinabi niya, nakikita ko ang tunay na siya sa ganitong paraan. Teacher, gusto mo bang tanggapin siya bilang iyong estudyante? Nag-aalangan si Wenzong na itanong ang katanungang ito, ngunit ginawa niya pa rin ito. Siguro hindi. Una, kailangan ko munang makipagkita sa kanya, sabi ng matandang lalaki. Sa tingin ko pa rin ay hindi ito angkop. Nagmula siya sa pamilya Luo, pagkatapos ng lahat. Isang komplikadong ekspresyon ang suot ni Wenzong. Kung gayon hindi ba iyon mas nakakaengganyong panoorin? Ako, si Zuo Donglei, na magkaroon ng estudyante mula sa pamilya Luo ay magiging kawili-wili, hindi ba sa tingin mo? Pumikit ang matandang lalaki na may ngiting matatawag lamang na perpekto.